Doctor, I am sick, pero ang reseta ay di pala umano legit. Tila cool na kulang daw ang isang doktora sa pag-check up at pagbibigay ng reseta ng mag-isa. Ang hindi alam ng kanyang mga pasyente, si doktora wala palang lisensya. Lumapit sa resibo at CIDG, National Capital Region, ang dating Medical Records Officer ng isang pribadong ospital sa North Caloocan na itatago namin sa pangalang Elaine. Sumbong niya, may isang doktora daw na sumusuri sa mga pasyente kahit wala naman daw lisensya at ang nagpapakilalang doktora itinalaga pa raw bilang bagong presidente ng ospital. Ayos naman yung takbo ng pamamalakad ng hospital. Yung pinaka may-ari pa. Hanggang sa nung namatay siya at nabago na yung management, saka dumating tong nagpapakilala na. Sabi niya kasi bilang stockholder, karapatan niya na mag-duty as a doctor. Pero kasi hindi pa siya nakapasa sa board exam. Hindi raw mapigilan ni Elaine na mag-alala dahil hindi tunay na doktor ang on duty. Dahil dito, kinumpronta na raw ni Elaine si doktora na nagngangalang Janelle Nicolas. Bali sa meeting kasi, nung pinaalam na niya na mag-duty siya, sinabi ko na hindi pwede kasi hindi ka naman licensed doctor. Inanuhan niya ako ng misconduct. Sinimulan niya na babaan ang sahod ko, tapos inillegal terminate niya ako. Nag-duty raw bilang general physician sa isang pribadong ospital sa North Caloocan ng isang babae na nakapagtapos ng medisina pero hindi naman daw board passer sa mga resetang ibinigay ng complainant na si Elaine sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group NCR. Makikita na may dalawang tatak sa ibabang bahagi ng papel. Pangalan ng isang doktor na may license number at katabi nito, pangalan ng nagpakilalang doktora na si Janelle Nicolas na walang makikitang kahit anong license number. Kapag undergraduate trainee ka, may naka-direct supervision. Pero wala naman yung talagang doktor na yun. Kumbaga, hindi siya physically present. Ayon sa certificate mula sa PRZ, kumpirmadong walang lisensya si Janelle Nicolas. Sa pagsasaliksik ng resibo, nakakuha po kami ng kopya ng dokumento mula po sa Professional Regulation Commission. Lumalabas po na noong October 2023, isa ang akusado sa mga kumuha ng pagsusulit. Nakakuha din po ang resibo ng listahan ng mga lumusot o yung pumasa. Wala po ang pangalan ng akusado sa listahang hawak ko ngayon. February 19, nagkasana ng isang surveillance entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR. Nagpanggap bilang pasyente ang isa sa mga agent ng CIDG. Pero bago raw makaharap si Doc, kailangan munang sumailalim ng asset sa urinalysis at complete blood count o CBC sa halagang 480 pesos. Nagbayad na rin ang asset ng 500 pesos para sa consultation fee. At habang naghihintay ng resulta, spotted na si doktora habang nagpapaliwanag sa kanyang mga nakapilang pasyente. Wow, doktora, busy-busy ka, ha? Maya-maya pa, pinapasok na ni Janelle ang kanyang next patient. Lingid sa kanyang kaalaman, operatiba na ng CIDG ang kanyang kaharap. Makikita po dito sa surveillance video na pagpasok ng asset sa kwarto po ni doktora. Agad na ipinaliwanag ni doktora ang resulta ng isinagawang urinalysis, pati po yung CBC ng pasyenteng nagpanggap. Sa video ho, kung inyong maririnig, pinaliliwanag niya rito kung ano ba ang posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan ng pasyente. At matapos po ang ilang minutong pagpapaliwanag at pagbibigay ng payong medikal, kinuha na ni doktora yung kanyang reseta at nagrekomenda po ng antibiotic na kailangan daw inumin ng pasyente sa loob ng 7 days. Tinimbrihan na ng asset ang mga operatiba na malapit nang magbigay ng reseta ang subject ng walang abiso o pagkonsulta sa ibang doktor sa ospital. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Pagpasok ng mga operatiba, huling-huli sa akto si Janelle.
na mag-isang pumipirma at iniaabot ang reseta sa nagpanggap nating pasyente. Ngayon, binirify namin sa PRC. So, negative ka doon sa records ng PRC na ikaw ay licensed doktor. So, ngayon, nagbigay ka ng reseta, clear violation sa ating Medical Act ng Okay, 1950. ganito sir ha. Meron na kaming DOH. I-effect mo na arrest. I-effect mo na arrest. Basahin mo na. Wait lang po ha. Kasi po, meron kaming Medical Act of 1959. Ngayon po, doon sa Medical Act of 1959, graduate physicians are allowed to limited practice of medicine with the direct supervision of a licensed physician. Okay, wait lang po ha. Attorney Calo. Yes. Sa ka na yung mga doon. Hindi po. Wait lang po, sir. Kasi, wait lang po. Meron po nagpunta dito. Ano nga po kayo? CIDG. Bakit daw po kayo nandito? Attorney po kasi ito. Wait lang po, sir. Ano po? Attorney? Huwag mo na ipaliwanag po sa piskalya, sa korte. Tayo mo na yan. Okay. So, Sorry po, sir. ganun po ba? Attorney po posas daw ako. Ma-iskandalo tayo dito, madam. Kung ayaw mo sumunod, sige na. Sige, basahin na. Okay. Basahin mo na. Sige. Basahin mo na. Hindi. Kayo po ay inaaresto namin sa paglabag niyo sa Republic Act 4224 or otherwise as known as the Medical Act of 1959. Kayo po ay may karapatang tumahimik. Okay. I don't think I need that. Dadali ko kuhanin ko lang ito. Okay lang po namin yan, madam. Ay, wait! Wait lang, kailangan ba? Teka lang. Kailangan, kasama ko. O, sumama ka na maayos. Oo. Sumama ka na maayos. Sumama ka na. Sumama ka na maayos. Sir, kasama ko. Okay. Sandali lang yan. Sumama ka na maayos. Kasama ko. Sandigan ng bayan, serbisyong maaasahan, walang urungan, walang atrasan. Pagdating sa tanggapan ng CIDG-NCR, dumating ang nagpakilalang abogado ng ospital. Siya na raw ang magbibigay ng pakayag tungkol sa mga paratang laban kay Janelle. Inaamin po namin na si Miss Nicolas ay hindi lisensyadong doktor. Pero siya po ay graduate ng medical course. Si Ma'am Nicolas po ay may bayad sa ospital? Wala. Meron siyang bayad bilang presidente ng hospital. Pero doon sa mga kumukonsulta sa kanya, hindi siya naniningil ng bayad. So, ibig sabihin, sir, yung kanina pong binayaran ng mga pasyente po doon na 500 pesos per check-up, saan po ito napupunta? Hindi ko alam yan. I'm not private to that. Pero ang binabanggit, ang sinasabi ko lang dito yung batas. Na pwede silang mag-perform ng mga trabaho na yan ng isang doktor, maski hindi sila lisensyadong doktor pa. Basta medical student or graduate ng medical course. At ito ang pinaka-importante. Meron silang direct supervision and control ng isang registered physician. At si Miss Nicolas ay meron yan, kaya she is within the ambit of the exemption of the law. Pero wait, attorney, parang wala naman pong tinawagan at kinonsulta si Janelle bago magreseta. Gusto ko lang i-correct na hindi naman talaga siya she is the president ng isang hospital. At although nagkakandak siya ng consultation at resita, ay para lang yun sa mga common illnesses. At yun ay inaalaw naman ng ating batas. Ang mga doktor naman na yan na nag-supervise sa kanya ay nag-duty rin yan sa hospital. Kaya lang, minsan, siyempre off-duty, wala sila during that time. Kaya ang ginagawa ni Miss Nicolas, maski wala yung mga doktor na nag-supervise sa kanya physically, tumatawag siya. So, pero that still constitutes direct control and supervision. Para sa abogado, personal daw itong atake sa kanila ng complainant na si Elaine. Itong mga pangyayaring ito po ay harassment lang po ito. Millions of pesos were lost. We have the different cashiers of the hospital pointed to as the culprit of all these losses of money. One step na inuna din namin ay yung pagpapaalis sa kanya sa tinitirahan niyang room doon sa hospital kasi natatakot kami baka sabotahiin niya yung aming mga pasyente at ang hospital operation. Definitely, meron siyang personal grudge against Miss Nicolas because Miss Nicolas now is the president and she is the one acting all this. Buwelta naman ni Elaine. Ma'am, yun daw galaw ninyo na ireklamo ang akusado dito sa CIDG at siya iparesto, form lang daw ng inyong paghihiganti
dahil kayo po'y tinanggal sa pamunuan ng ospital? Wala pong katotohanan, sir. Kasi nung from the start na gusto niya pa lang pong mag-duty bilang isang doktor, hinarang ko na po yun. Nakalaspag daw kayo ng pera, milyong-milyong pisong halaga. Wala po akong nakuhang ganong halaga. Oo. Sa kahit magharap na lang po kami sa korte. Pero bago pa gumulong ang kasong kinakarap ni Janelle na paglabag sa Medical Act of 1959, idinulog ito ng resibo sa Philippine Medical Association. Hindi ka maaring mag-practice ng medicine kung wala kang license to practice. You can only say that exemption sinasabi. If you are still in med school, senior year, intern ka, meron doktor na behind you, sila pumipirma ng iyong prescription at sila ang nag-guide to you to treat. But then after you've finished med school, pag hindi ka nakapasa ng iyong physician's license exam, wala kang karapatan na mag-practice ng medisina. Sakaling mapatunayang nagkasala, pwedeng maharap si Janelle sa 1 hanggang 5 taong pagkakakulong. Bawat gamot o lunas na pinapayo ng mga espesyalista, kapanganan at kalusugan ng pasyente ang nakasalalay. Kaya nararapat lang na masigurong sila ay nasa tamang mga kamay at pangunahin na rin yan ay dapat sumusunod sa nakatalagang mga batas ang mga ekspertong kanilang pinagkakatiwalaan. Resibo, walang lusot ang may atraso.